a body, no po? Body of God. Ayan, ito po yung ating mission and vision, love God and train disciples. So ito pong SG natin, yung small group is part of discipleship po ito. Kasama po sa discipleship. Next slide po. Alright. Yan po. Ayan. Ayan po yung, huwag na po natin kakalimutan kasi yun po yung ating mission din, vision, no? Na kung saan tayo, ang title po ng ating SG, no? Ang ano po natin, group natin, ang team natin, ang pangalan po ay Overcomers. Tama po ba? Amen. Po. Amen. So, yung nakalagay po doon, Revelation 3:5, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge the name before my Father and His angels. Tayo po, overcomers, no? Victorious po tayo, which is, ito po yung ginugol din po natin na we will not be erased, no? Dun sa book of life. Amen. Yan. And na tayo ay i-acknowledge ng ating God the Father. And of course, si Jesus, no? Through Him, through Jesus, di ba, sabi nga, makakaano tayo sa Ama, ano yon yung makakausap natin, Amen. paano natin ang Ama through Jesus Christ. Yan po. Next po. Ayan, medyo matagal. Yung po sa what are God's attributes. Ayan po. Sige. Ayan. So, ito rin po yung, ano doon, no? Psalm 145:8-9. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. Yan, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Kaya po hanggang sa ngayon, tayo po ay narito, nagpapatuloy, no? Bagamat may mga problema, kinakaharap, iba-iba man, no? Sa financial man, yan, sa health, no? Yes. Sa relationship, not only relationship sa family, but of course sa surroundings natin, sa ating workplace, yan, friends, no? Yun. So, napakabuti pa rin ng Panginoon. He has compassion on all He has made. Ayan. Next po, eto na po tayo, no? Nung napag-aralan po natin, dun sa what are God's attributes, actually, meron na po yata tayong 4. Amen. Tama po ba? Apo. Yung lesson 1, God is holy. O yung tinatawag natin Yahweh. Amen. No? I am who I am. Yun po. Dun sa lesson 2 naman, di ko na po pahabain po, no, para makarating na po tayo dun sa it is just a review, no? Dun po sa mga lesson natin previously. So lesson 2, God is merciful and gracious. So yung Yahweh, Rakum, Amen. yun po, yung the compassionate Lord, no, God gives us blessing Yes. that we did not deserve, and God does not give us the punishment that we do not deserve, diba? Or that we Amen. deserve. So dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang awa, binigay niyang kanyang anak para tayong maligtas. Tama po ba? Amen. Next, yung God is love, that is yung lesson 3 na pinayag sa atin ng ating kapatid na Sister Edna, no? The El Olam, from the Hebrew word, Amen. the everlasting God. Yun po yung summary po ng ating pinag-usapan ng lesson 3. And then yung lesson 4 po, ito po yung pinayag sa atin ni Sister Melanie, Melinda rather. Apo. Melinda, tama po Yes. ba? Yes God po. is Almighty o yung El Shaddai. Yun po Amen. yun, yung Diyos na makapangyarihan. So yun po. And then, ngayon po, dadako na tayo sa lesson 5. Ayun. Ito po yung tinatawag natin, God is all-knowing. Alam niya lahat, no? Ang Diyos, alam niya lahat. Siya nakakaalam, no? At yun nga, meron dito yung from the Hebrew word, El-Roy, that means the God who sees. Yan. Ang Diyos na nakakakita. No? Nakakakita ng lahat. The God who sees me. Yan. Amen. Nakakita ng lahat. So tayo po, kasi, tayo ngayon, kaya natin nakikita yan, natin ang bawat isa, through internet, tama po. Pero Amen. internet, wala. Pero yung Diyos, hindi po niya kailangan ng internet. Bawat Amen. isa po sa atin, nakikita niya. Yun po. So the God who sees. And then Yahweh Shammah, yun, from the word, Hebrew word din po yun. That means, laging kasama naroon si Yahweh o ang Diyos. Amen. So, pero po, dito sa El-Roy po, the God who sees, meron din po yung anong meaning, no? Yung sa
Latin word, Opo. yung omniscient, omniscient. Omniscient. Pag sinabi po natin, opo, pag sinabi po nating omniscient, ano po, omni which means all. Tapos yung sient means siya, Oo. knowing, no, all Knowing. knowing, knowledgeable, ayan po. So, ano, ang Diyos, nalalaman niya, alam niya lahat ng ating mga galaw, no? Well, tayo kailangan pa ng CCTV para malaman yung mga galaw ng bawat isa, pero siya po, alam niya ang bawat galaw natin, hindi lang yung galaw physically, yung nasa isip, sa puso, no? Yun, alam niya lahat. Alam niya noon, ngayon, at yung mangyayari, no? Yung future natin, alam niya po ang magaganap. Next po, yung Yahweh Shammah po, the Lord is there or the Lord who is present. Yung Yahweh Shammah naman po, Hebrew word, sabi nga po natin kanina, laging kasama or naroon si Yahweh. Sa mangdako, everywhere, anywhere, no? Yun. So sa Latin word, kung kanina po, omniscient, ito naman omnipresent. Omnipresent. Ito po, omnipresent. So kahit saang dako, which means all present, no? Kung saan ah, kahit saang dako, kahit saang lugar, kahit saang panahon, yan, andun pong Panginoon. Okay po, next. So yun po, no, inano lang po natin yung kahulugan ng Elroy and Yahweh Shammah. So that is all-knowing and ever-present. Okay po. We go deeper dun po sa Elroy, the God who sees. Saan po ba yan sa Bible makikita? So, it is came from Genesis 16, 13, 14, verses 13, 14. Said, in verse 13, she gave this name to the Lord who spoke to her. Ang kausap po dito, yung sinasabing she dito ay si Hagar. Ito po yung slave ni Sarah. Yung slave po ni Sarah. Ang pangalan ay si Hagar. 10 years po silang walang anak ni Abraham, pero po parang inutusan niya yung kanyang slave na makisipin din kay Abraham. Tapos nung nagkaroon na sila ng anak ni Abraham, yung firstborn, ano po, si Ishmael, yun po yung pangalan ng anak ni Hagar, ano po, tinatapon po sila, no, sa wilderness. So ito po yun. She gave this name to the Lord. So si Hagar po ang nagbigay ng pangalan po na the God who sees me, nung Elroy. She gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. No? Tayo po, pagka tayo po ay nakakaranas ng bigatan, no? Pero alam natin, wala na sa ating tutulong or makakita. Kapag tao, no, talagang limited yung tulong. Pero kapag ang Diyos ang tumulong sa atin kasi nakikita niya tayo, no, alam niya yung ating hinanakit, alam niya yung pinagdadaanan natin. So, wag, kumbaga, dito po kasi, nagpakita yung anghel kay Hagar, no, na kung saan na sinasabi doon na hindi siya pababayaan ng Diyos. Okay, that is why the well was called Beer Lahai Roy. It is still there between Kadesh and Beryl. So, dun po sa wilderness po, dun sa desert, di ba po, kailangan ng tubig, dun po, meron dong well. No, yun nga po, called Beer Lahai Roy. Yun po. So, ibig sabihin, kahit sila ay pinatapon sa wilderness, hindi sila pinabayaan. Diyos. Yung kanilang pangangailangan ay pinrovide pa rin. Tapos parang nabasa ko lang po yung meron dito na pinabalik ulit si Hagar. So, kumbaga, nandun yung trust niya. Sabi nga kanina nung kay Pastor, di ba, trust and obey. So yun, nandun pa rin yung trust ni Hagar, no? Kasi slave po siya eh. Wala siyang magagawa. Kumbaga, pag slave ka, di ba, pagka alipin ka, susunod ka sa master mo. Yung master niya po kasi doon si Sarah. Pero mas nadaig pa rin yung pagsunod niya sa Panginoon. Ayan. That is why the well was called there na Roy. It is still there between Kadesh and Beret. Okay po. So yun po yung pinagmulan ng Elroy. Next po, ito naman po, yung sa Yahweh Shammah, the Lord is there or the Lord who is present. No, it came from the Bible, Ezekiel 48, chapter 48, verse 35. The circumference of the city shall be 18
thousand cubits, and the name of the city from that time on shall be the Lord is there. Ito yung parang binigay sa Jerusalem na kung saan pagkatapos ng pagkabiyak ng mga Hudyo sa Babylonia. Yan po yun. So restoration, pagbabalik ng Diyos sa kanilang bayan. Yun po. Yung pangako niya na hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan ng Diyos, yun po. Nandun po, nandyan sa verse na po na yan, na pinatunayan na hindi po pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. No? Yung mga naniniwala sa kanya, kumbaga, kapag tayo, kapag po kasi, di ba tayo may kanya-kanyang gusto, may plano. Pero kapag ang plano natin ay hindi align sa gusto ng Panginoon, ng will ng Panginoon, hindi ito iadya. No? At minsan naman, meron kasing panalangin, mga panalangin, di ba po, na hindi, kala natin hindi tutugunin or hindi pa tinutugon, pero tayo kailangan maghintay. Ano po? So dito, pinakita yung mahabang panahon, pero pinagalaw pa rin yung freedom nila. Ano po? Na nandoon pa rin, kasama nila ang Panginoon. Okay, next po. Scriptures po, ayan. Ito na po yung key scriptures din po natin, no? Sa 139, Psalm 139, 1 to 10. Ayan po. So, ito po yung tutuunan natin ng pagbubulay-bulayan natin, no? Yung in line dun sa ating, kung paano naging God all-knowing, yung Diyos, paano natin masabi na Diyos at ever present. Yun po. So that, sabi ko dito, 139, O Lord, you have searched me and known me. So na, tayo, nalalaman ng Panginoon, no? Alam tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin. Kaya nga po, di ba, kahit yung fingerprint, di ba po, nagkakaiba-iba tayo. Yan, alam ng Panginoon yan. Tayo kailangan pa i-DNA. Yun po. So, you know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. So yung naiisip natin, bawat isa natin naiisip natin, alam ng Diyos laan. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, kahit yung hindi pa nga natin nasasabi, nababanggit, alam niya. Sabi nga, may naalala po ako, sabi ni Pastor na, ang Satanas, no, hindi niya alam kung ano yung ating naiisip. Pero, kapag yun yung ginagawa natin, yung nakikita sa gawa, kaya tuloy nalalaman na. Tama po. Pero ang Diyos, alam niya ang naisip natin kahit hindi pa ginagawa. Alam niya yung ang nasa bibig natin kahit hindi pa ito nabibigkas. Yun po. Kasi ito po yung nagagaling din sa natin. Di ba po, ang Diyos ay nananahana sa ating mga puso. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? Yeah. So even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it all together. You hem me in, behind and before, and lay your hand upon me. Yun po. So, nakikita dito yung pagiging Diyos na, ang Diyos, nakikita tayo ng Diyos. Na all-knowing talaga ang Panginoon. Next po, sa verse 6 to 10. Ayan. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Ayan, yung kaalaman, no? Yung wisdom ng Lord ay minsan hindi natin grasp, no? Hindi natin alam, hindi natin maaro kung ano ibig sabihin niya. Minsan may nangyayari sa buhay natin. Bakit yan, Lord? Mabait naman ako. Hindi naman ako ganito. Ganyan. Bakit ganun yung nangyayari sa atin? Pero merong kasing alam ng Diyos, ano yung maganda para sa atin, ano yung nakakabuti sa atin. Hindi man natin agad-agad malalaman o mababatid yung kahalagahan or kahulugan nito, pero magtiwala tayo. Yun nga, yung pagtitiwala, yung faith natin, kailangan talaga ay nandoon. No? Kasi kapag wala, hindi rin, kumbaga, parang tayo, di ba? Pag nangangailangan tayo, di ba, tayo yung humahanap, di ba po? Tapos yung tutugunin tayo or hanap tayo ng taong tutugon sa atin, tama po ba? Ganun ang Panginoon, nandyan siya, able siya na na magbigay ng help sa atin, no? Tulungan tayo, gabayan, ingatan. Pero kailangan ano din tayo na asamin natin yung presence niya. Yung kanyang kalwalatian, yung kanyang presensya. Kasi
kahit anong gawin natin, hindi tayo sasamahan kung wala siya. Or hindi tayo magiging successful o hindi nangyayari, hindi napangyayari yung gusto natin kung hindi ito kalooban niya. So, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. Ito na yung, ano yun sa, ah, ever present yung omnipresent ni Lord. Yung, if I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning, dwell in the outermost parts of the sea, and even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. So, ibig lang sabihin po dyan sa verses 6 or 7 to 10, ano po na kahit saan nandoon ang Panginoon, no? Kahit nandito sa atin, no? Kumbaga, ever present sila kahit sino sa atin, kahit nasaan tayo, rather, kahit nasaan tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Na nandun ang Panginoon. Lalo na kapag hinihiling or pinagpipray natin na samahan niya tayo. No? Nandun lang siya. Para bang ano hindi naman ano kumbaga tayo sa tao, pagka ano, pagka mauuhaw ka, diba, tingin tubig. Pero siya, alam niya, naghihintay lang siya na lumapit ka. Yun. Next po, Matthew, ayan. So, ito rin po, no, sa Matthew 28:20, teaching them to observe all that I have commanded you. No, na ituro lahat kung ano yung inuutos. Gaya pagbalik po kanina, no, sabi nga po natin na we love God, so we love God, train disciples. Ano ba yung inuutos doon? We train disciples. Tama po ba? Amen. And sabi, nakikita yun ng Diyos kung ginagawa natin yun. Sabi nga, di ba, God sees me. Yan. Yung utos niya, kung yung command niya, yung utos niya, isinusunod natin ba? Yun. So, ang kautosan niya, train disciples. Tayo po, as part of this faith, no? Yung pananampalataya natin, tayo niligtas ng Panginoon no, sa ating kasalanan, at si Lord Jesus, Kayo mga si Jesus kapatid. Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas. Opo. In return, gawin naman natin na tayo sumunod no, sa kanyang pinag-uutos, sa kanyang mga pinag-uutos. And behold, I am with you always to the end of the age. Kayong kanina po, sabi ko, parang yung kanina po, di ba po, merong pinag-pray kasi po merong issue. Tama po, sa Tarlac. Ano po? Ah, sabi ko, talagang alam niyo po yun, yung etong ano na to, yung verse na to, sabi ko, parang talagang tinataon ni Lord kung ano yung dapat mangyari, no? Yung dapat, yung actually, Amen. ano ko ba ito ipapaliwanag? Paano ko tapos biglang ganun, no? Napakabuti ng Panginoon. Kasi kung ano lang, kung sariling kaisipan lang, ang hirap po kasi magpaliwanag. No po? Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag. No po? Kaya, mabuti pong Panginoon no, sa ating lahat. Binibigyan tayo ng wisdom. Yun po. Pati po yung sa mga nag-aaral sa Bible School. Shoutout po rin sa inyo, no? Amen. Yung sa katsagaan po. Ayan po. So, huwag po kayo mag-alala, sasamahan po kayo ng ating Panginoon. Amen. Yan po yung mga pangyayari. Next po, ito po yung objective natin. Ito na po yung objective. So, to find comfort in God's constant present, no? Yung makahanap tayo ng kaaliwan sa presensya ng Panginoon, no? And perfect knowledge. Yan. Na alam natin, nandiyan ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Yung ating sarili, no? Hanapin ang presensya ng Panginoon. Ayan. To understand that we are never alone. No? Yung objective natin ngayon ay na maunawaan natin hindi tayo nag-iisa. No? Nandiyan ang Panginoon. Nakatunghay sa atin. No? Amen. Ginagabayan tayo, bawat isa. And never misunderstood. Kung ang sa tingin ng iba, lalo na yung sa wala sa Panginoon, kapag nagkakaroon ng struggles, obstacles, iba na yung way ng pagpapamper sa sarili. So ngayon, iba tayo, ang pagpapamper sa sarili natin, ang presensya ng Panginoon. Yun yung pinaka-key, no? Yung faith natin na ang Lord ay nandiyan, hindi tayo niya pababayaan. Tayo kanyang sinasama. Okay po. So ano ang tinuturo ng verses ng scriptures kanina, dun sa Matthew and Psalm? Ito po yon. Dalawa po, no? Yung
tinuturo po sa bawat isa sa atin. God sees every situation and God is with us in suffering. So, sa lahat ng ating sitwasyon, masaya, malungkot, na pakiramdam natin, masaya, malungkot, ano pa, napipigati, no? Nagagalit, yan. Minsan guilty ako dyan. Ano po? So, ayun po, nakikita po tayo ng Panginoon. No? So, ano po kaya ang gagawin natin kapag gano'n? Next slide po, dun sa God sees every situation, meron pong verse na pwede nating uh, ano to, batayan. Hebrews 4:13. And no creature is hidden from his sight, no? But all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. So yung ating nasa isip, no? Nalalaman ng Panginoon, walang, yung iniisip pa lang natin sa kapwa natin, nalalaman ng Panginoon, no? Alam niya yan. Kung meron tayong galit sa puso, alam din niya yan. No? Yung kung tayo, kumbaga ano ba yun? Parang plastic, yung iba, diba? Minsan nakikipag-plastikan, gano'n. Pero ang Diyos, nakikita niya. No? Kung ito yung totoo o hindi. Yan. So, exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Kaya, yung ating mga kilos, gawa, nasasanggit, nasasalita, nasa puso, naiisip, yan, pananagutan natin sa Panginoon. Tandaan natin, sabi ng God sees every situation. Yun. So, ngayon, lalo na, no, yung ating, ngayon, ano bang problema natin ngayon? Lalo na, yung sa gas, di ba? Sa gasoline, electricity, yan, dadating na ang bill, no? Although meron tayong worry, pero idulog natin sa Panginoon through prayer. O, next, yung God is with us in suffering. Ayan. Sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ayan po. So, eto po, no, sa suffering. God is with us in suffering. Kahit anong nararamdaman nating struggle, obstacle, suffering, no, paghihirap, ito man ay sa health, financial, relationship, ayan, nandun po ang Panginoon. Sabi nga, di ba, everywhere, no, nandun ang Panginoon. No, God is with us in suffering. So, through, eto nga po ano ba yun, ano po tayo, nung fellowship tayo dun sa sa Rizal, di ba po? Ang suffering ko naman yung ano ko, yung migraine. Pero alam niyo po ba yun? Eto, sa suffering natin, kala natin walang tumutugon. No? Pero pag nagpe-pray tayo, hindi man audible, naririnig. Nasa isip, tapos yung nilalaman ng puso. Katulad nung nagpunta tayo dun, di ba masakit ng ulo ko talaga, no? Para talagang binibiyak. Lord, sabi ko ganun, ano po, medyo hinaan na. Tapos, para sa bahay, makarating sa bahay ng, makapagpahinga. Tapos, bukod po doon, meron tayong mga kapatid na nag-o-offer naman. No? Nag-o-offer ng ano ba, Sister J, sabi ni Brother J, please, punta ba tayo sa butika, ganyan. So, doon pa lang, sinasamahan na ng Panginoon, no? Binibigyan na tayo ng help, tama? Ng tulong. Yun po. Kasama po yun eh. Matigas ang ulo po nun. Hindi na po. Hindi lang po ako Pero, nandun po, no, yung pagsama ng Panginoon. Kasi, bukod dun sa prayer ko lang, tinutugon, help nandiyan kapatiran natin. No? So, hindi man, ang Diyos kasi, hindi man niya direkta, sa Bicol, tutulong ko. Diba dati kasi audible, di ba? Nako, yung marinig mo pa lang ang boses ng di ba sa Bible po ganun. Thunder, di ba nakakapangilabot na parang ayaw mong marinig. Gusto ba natin ganun? So, hindi. So, through our, through people, no? Yun. Doon niya pinapahayag o doon niya pinapakita rin yung kanyang pagsama, no? Yung kanyang pagtugon sa atin. Yun po. So, again, yung tinuturo po sa atin, no? Sabi doon, God sees us, no? Nakikita tayo ng Panginoon, tapos God is with us in suffering. Nandiyan ang Panginoon, nakikita, kasama natin. Not only nakikita kasama sa suffering, hindi lang sa saya, sa ligaya, sa suffering. Next po, ayan, application na po tayo. Paano natin sasabuhay yung ating na pag-aralan ngayon?
Kasi God is all-knowing, God is ever-present. So, paano natin i-apply? So, sabi doon, practice, number one, practice the awareness of God. So, He sees us and with us nga, di ba? Kaya nga, ano man ang gawin natin, ay, ano, nakikita tayo ng Panginoon. Dapat maging aware tayo na, di ba po, no? Tinanggap na natin ang Panginoon. Aware tayo, ibig sabihin bukas ang isip, puso natin na nandiyan ang Panginoon. Lahat ng ginagawa natin. Kaya hindi porket wala si sister, si brother, si pastor, no? Ah, wala naman. Hindi naman niya makikita. Palalahanin natin that God is there. No? Maging aware tayo. Nandiyan ang Panginoon, sinasamahan niya tayo. Kaya, kapag may nagagawa tayong pagkakasala, maliit man, no, nandun yung, nandun nakikita ng Lord. Ako nga sa school, halimbawa, pag nagagalit na talaga ako, bumubulyo po ako. Alam niyo lang po hindi, no? So, tapos sabi ko, Lord, ganun, Lord, tulungan niyo po. Pero kasi, di ba? Kasi pagka ang bata lang, syempre, may kulit, may kulit bata, oh, pero kailangan kasi sila matuto eh. So, minsan, kaya nga, kahit sa workplace, no? Hindi lang every Sunday tayo yung lahat ng ginagawa natin, pagpasok, no, sa ating mga trabaho, magpe-pray, kasi para magagabayan, no? Nandun yung patience, sabi ko nga, patience hinihiling ko sa Lord talaga. Minsan, yun, bibigay sa'yo yung kailangan mo talaga ng pagpapasensya. Yan. So, awareness, no? Practice the awareness of God. Practice natin nandiyan ang Panginoon. Nakikita niya tayo, no? Nalalaman ng ating iniisipan, nasa puso. Then, turn worries into prayers. Ayan. Yun nga, nasabi ko, Lord, anong gagawin ko sa mga batang ito? Sabi ko gano'n. No? Ang mahirap kasi yung nasa discipline ngayon eh. Sa totoo lang po. Nandun na eager ka na magturo eh. Tapos, sasaba ka ng, nandyan yung may pocket conversation. Yan na, magagalit na ako. Yun. O kaya naman, no, sa pang-araw-araw natin, turn worries into prayers. Tulad ngayon, ako, alam natin, tataas ang bill ng kuryente, no, kahit nga po yung mga, natin, mga products no, na binibili, no, na tinatangkilik, tumataas. So, ang panalangin, hindi tayo pabayaan ng Lord na ibigay pa rin yung nandiyan pa rin siya, alalay sa atin, no, hindi tayo pagkukulangin, no, yung biyaya niya sapat sa atin. Oo, nandun yung worries, pero akibat na may prayer. May prayer. Next, just His timing. Ito, sabi dito, turn worries into prayers. No? Trust His timing. Yung mga problema, yung mga, halimbawa, yung promotion, pinapanalangin natin magkatrabaho, pinapanalangin natin ma-promote, pinapanalangin natin yung negosyo, ganyan, kung may negosyo man tayo, no? Kung hindi man natin ngayon agad makita, ah, may katugunan nga, kaya naman hindi pa binibigay kasi meron pang nakalaan para sa iyo. Parang kami ng mister ko, ah, di ba po, wala pa kaming anak. Diba? Kapag may nagtatanong, oh sister, or oh ma'am Grace, meron ka na bang anak? Ganyan. Wala pa po. Sa awan, sa awan ni Lord, bibigay naman po niya yun sa kanyang kalooban. Siguro merong nakikita ang Lord na hindi pa ready or hindi pa ganun, no? Kailangan mag-trust. Sabi na trust his time. So, sabi ko nga, kanina, naku, yung mga bata, yung mga dating maliliit na nadatan ko, tapos ngayon ang tatangkad na nila, dun pa lang sa church eh. Diba? Doon na talaga ako katanda. Tapos ngayon, sukulat ako, pero, pero, sabi nga, trust his time. Yan, may plano ang Lord. Hindi nga natin maanok, di ba? Ay, yung plano niya. Pero still, nandun yung faith natin, and continue to serve God. Ayan. So, yun, salamat po sa Panginoon. Ngayon po, no, yung series ni Pastor kanina, di ba? Ayun, pinagpe-pray ko yan eh. Kahit sa pagpili ng ministry nun eh, pinagpe-pray ko. Kasi, parang, ang binigay eh, lalo na sa sa intercessors, di ba po? Actually, mahina ako dyan. Pero, yung una pa lang, parang, pinagpe-pray ko, parang yun yung inaano ni Lord sa akin dun.
Kaya yun ang pinili ko. Instead na yung sa worship team, di ba po? Kaya mo naman, able ka naman kumanta. Pero, pag nandun yung prayer kasi, iba yung i-reveal sa'yo. Yun ba? Kaya, mag-trust and obey. Ayun. So, yun po, no? Ang ating ah, napag-aralan sa araw na ito. Yung sa conclusion po natin, yung po God is Elroy or is Elroy, He sees you. God is Yahweh Shammah, He is with you. No? So you are never alone and you are never unseen. So yun po yung ano. So yun po. Ah, sana po may natutunan ng bawat isa at Amen. patuloy pa rin ah, isa puso, isa isip yung mga pag-aaralan po natin po. Kung hindi man ano, ito pong slide, ayan po. Saan ko po ba ito sinend? Doon po sa ano? Sa GC Sa natin, GC sis. po ba? Opo. I-open niyo po lang yan. Okay. Diyan lang po yan. Okay. So, salamat po sa Panginoon. Tayo mananalangin. Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Na, ikaw ang Roy, ikaw ang namakawin, siya man ang Panginoon, bawat sa amin, ang lalaman ng aming mga puso, Panginoon, makita mo, ang lalang isipan, Panginoon, nakikita mo ang aming ginagawa, Panginoon, nakikita mo. Kailangan namin, Panginoon, na ah, ang aming mga gagawin, ang aming nasa isip, ang isipin po namin sa iyong kalwalatian, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ikaw ang Yahweh Shama, Panginoon, na kung saan naroon ka, kang dako, Panginoon. Saan kang dako, Panginoon, naroon ka, naroon kami, Panginoon. Ginagabayan mo kami, no? Hindi man nakikita, o hindi man kami natutulungan ng tao, Panginoon, pero alam namin ikaw, andyan ang iyong kamay, Panginoon, upang kami tulungan, Panginoon. Alam na, Panginoon, na gagamitin mo ang bawat isa sa amin upang makapagpahayag ng iyong mga salita, O God. Lord, dalangin namin na yung mga napag-aralan namin ay mai-apply namin, lagi namin tatandaan, lagi namin isasabuhay at i-share, Panginoon, yung natutunan namin, nabatid namin sa araw na ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga kasamahan po namin, Panginoon, narito, Panginoon, na nakapakinig ng iyong mga salita, Lord, patuloy mo silang ingatan, samahan, Amen. Yes, gabayan saan Jesus. man po sila, sa kanilang trabaho, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa kanilang negosyo, Panginoon, sa kanilang bahay, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, gabayan. At naroon ka, ang ang alam namin, Panginoon, na kapag kami ay tumawag sa iyo, kami inyong Amen, tutugunin, O God. Jesus. Lord Jesus, dalangin po namin sa mga wala po dito sa online fellowship, O God. Patuloy mo po silang bigyan ng ah, pusong patuloy na hinahanap ka pa rin, Panginoon. Wala man sila physical, Panginoon, sa amin, sa church, Panginoon, pero alam ko po na sinasamahan niyo po sila. Patuloy niyo po silang Amen. ingatan, gabayan, kung ano man ang kanilang nais, Panginoon, or dalangin, Panginoon. Alam kong may katugunan ito kung ito ay nasa iyong will, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na kung ano man ang karamdaman ng bawat isa, ito po yung pagalingin, Panginoon. Lord Jesus, alam ko ikaw, Panginoon, ang healer, Panginoon. Yung ano man ang nararamdaman naming kabigatan sa aming puso, iwaksi mo po ito, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa susunod pang mga fellowship, O God, dumami pa po at Amen. maging mabunga, Panginoon, ang aming SG, Panginoon, yung aming small group na ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, tagapagligtas. In Jesus' mighty name we pray. Everybody Amen. say,